Naku, yari na, balik contender na naman ang Miami Heat. Ayon kay Rachel Nichols, preferred trade destination ni Ja Morant ang Miami Heat at agad uminit ang usapan sa liga. Kung mangyayari ito, grabe ang lakas ng Miami. Eksakto kasi si Morant ang matagal na nilang kulang. Isang explosive guard na kayang bumutas ng depensa at maging tunay na kantandem ni Bam Adebayo. Ang Jabam pick and roll pa lang, sakit na ng ulo ng kahit sinong depensa. Sa posibleng trade, paniguradong nakasentro ang package kay Tyler Hero, kasabay ng iba pang assets at draft picks para makumbinsi ang Memphis na ibigay ang kanilang franchise player. Hindi rin basta papayag ang Grizzlies kung hindi pang matagalang kapalit ang makukuha nila. Pagdating sa skills, si Morant ay may elite speed, explosiveness at playmaking, kayang kontrolin ang tempo, umatake sa loob at gumawa ng opensa kahit walang set play. Sa Miami system, mas lalong luluwag ang laro at babalik ang pagiging delikado ng Heat sa playoffs. Kapag natuloy ito, hindi lang contender ang Miami, posibleng maging bangungot sila sa Eastern Conference. Kayo mga idol, isusugal nyo ba si Tyler Hero kapalit ni Ja Morant? Samantala, opisyal na nilagdaan ng Los Angeles Lakers ang 6 na PA 4 na pulgada guard na si Kobe Bufkin sa isang 10 araw na NBA contract. Si Bufkin, 22 anyos, ay galing sa South Bay Lakers kung saan talagang namukod-tangi ang kanyang laro ngayong season. Sa G-League, nag-average si Bufkin ng 28 points, 5 rebounds, 5 assists, 1 steal at 1 block kada laro habang may 50% field goal shooting at 43% mula sa 3-point line. Isang malinaw na patunay ng kanyang pagiging efficient scorer at all-around guard. Pagdating sa skills, may bit-bit si Bufkin na eksaktong kailangan ng Lakers ngayon. Isa siyang shot creator na kayang umatake off the dribble, may kumpiyansa sa 3-point shooting at hindi rin pahuhuli sa depensa dahil sa kanyang haba, bilis at basketball IQ. Kaya rin niyang gumawa para sa kakampi, bagay na malaking tulong kapag nagpahinga sina Luka Doncic at LeBron James. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Lakers na kulang sa consistent perimeter scoring at guard defense, maaaring maging spark plug off the bench si Bufkin, isang batang manlalaro na gustong magpatunay at kayang magbigay ng instant impact sa maikling panahon ng kanyang kontrata. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba may tsansa si Kobe Bufkin na gawing permanent ang spot niya sa Lakers rotation? Samantala, umiinit ngayon ang usapan sa NBA matapos sabihin ni Rich Paul na kung siya raw ang magpapatakbo ng Los Angeles Lakers, hindi siya magdadalawang isip na tumawag sa Memphis Grizzlies para sa isang trade na sentro si Austin Reeves kapalit ni Jaren Jackson Jr. Isang ideya na malinaw na nakatuon sa pangmatagalang direksyon ng dalawang koponan. Para sa Lakers, malaking upgrade ang makuha si Jaren Jackson Jr. lalo na kung ang balak ay bumuo ng koponan sa paligid ni Luka Doncic. Si JJJ ay isang elite defensive anchor, proteksyon sa ring, kayang mag-switch sa perimeter at may kakayahang magbigay ng stability sa depensa. May tira rin siya sa labas, kaya mas lalawak ang opensa at mas gagaan ang trabaho ni Luka sa playmaking. Sa panig naman ng Memphis, ang pagdating ni Austin Reeves ay magbibigay sa kanila ng isang ready-made leader sa opensa. May scoring, may playmaking, at mataas ang basketball IQ ni Reeves, mga bagay na kailangan ng Grizzlies. Ayon kay Rich Paul, karapat-dapat na si Reeves sa mas malaking kontrata at sa Memphis maaari siyang maging leading scorer at pangunahing point guard, kasama ang mas malaking responsibilidad sa koponan. Sa kabuuan, ito ay isang trade na hindi emosyon ang basehan kundi kung ano ang makakabuti sa team at sa player. Ang Lakers ay makakakuha ng defensive cornerstone para sa era ni Luka, habang ang Memphis ay magkakaroon ng bagong mukha ng kanilang opensa. Kayo mga idol, kung mangyari ito, kaninong panig ang mas panalo sa trade na to? Even without Santi. KJ Lawson into the game. Jaren with the rejection. 13 in the first. Thunder 10-1 in the month of December. They lost the first game. Jaren with a rejection.